Magandang araw po, Sir Casper, at sa iyong masugid na tagapakinig. Ako po si Aurelia. Nakatira sa lalawigan ng Negros Oriental. Ang kwentong ito na aking isasalaysay ay hango sa totoong karanasan naming magkakapatid at ng aming Lola Estrella. Ulilang lubos na po kami. Sabay na namatay sa gutom ang aming mga magulang noon dahil sa hirap ng pagtataguyod nila sa amin. Kaya napabayaan nila ang kanilang sarili. 8 kasi kaming magkakapatid. Sa murang edad, ako at si Lola ang magkatuwang na bumubuhay sa aking mga kapatid. Nakatira kami sa paanan ng bundok noon, malayo sa kapitbahay at bayan. Noong 1970s ay laganap ang taggutom at kahirapan sa aming lugar. Tulad ng mga magulang ko ay marami nang namatay sa gutom noon. Sa lugar namin isa lamang ang mayamang angka noon, ang may-ari ng Hacienda de Moro. Doon namamasukan ng lola ko bilang kasambahay at nagtsatsaga sa sahod na 10 piso kada buwan. Matagal nang naninilbihan ang lola ko sa pamilya de Moro. Dalaga pa si Lola Estrella nang magsimula siya. Samantalang ako ay tagapastol ng mga baka at tagapagtabas sa tubuhan upang dalhin sa pabrika ng asukal. Magandang umaga po, Doña Isabel. Bati ko ng isang umagang pumasok ako sa hacienda upang magpastol ng mga baka. Tumangaw lamang sa akin ang matanda. Nadaanan ko siya sa hardin kasama si Lola Estrella. Tulad ng dati ay iniiwasan kong tignan ang maiitim at nanlalalim nitong mga mata. Maputla at may kapayatan ito. Sa tingin ko nga ay malapit na itong mamatay. Nagtataka ako sa matandang iyon, Sir Casper. Paborito kasi nito ang bestidang itim at araw-araw ay ganoon ang suot nito. Wala din itong anak at nag-iisa sa buhay dahil wala itong asawa. Minsan nga napapaisip ako, kapag namatay ang matanda, walang magmamana ng kayamanan. Masasayang lamang. Nang sumapit ang hapon ng pag-uwi ko, malayo pa lang ay naririnig ko na ang iyak ng mga kapatid ko. Kaya binilisan ko ng paghakbang. Nadatnan kong nanghihina ang 4 kong mga kapatid at namimilipit sa gutom. Nataranta ako noon dahil 50 sentimos lang ang hawak kong pera at sahod ko ng araw na iyon. Napansin kong wala ng laman ang aming bigasan. Naalala kong wala na nga pala kaming bigas mula kahapon. Ate, nagugutom na ako. Gapon po kaming hindi kumakain. Reklamo ng isa kong kapatid na si Nonoy habang hinimas-himas nito ang tiyan. Agad akong nagpakulo ng tubig upang ipainom sa kanila upang kahit papano ay maibsan ang gutom. Naiyak ako at naawa sa kanila. Mabuti na lang, libre ang pagkain sa hacienda. Hindi ko na iyon pinoproblema kumpara sa aking sarili lamang. Ate, wala ka bang dalang pagkain o kaya tinapay? Tanong naman ni Pipay. Lalo akong napaiyak. Hindi sapat ang sinasahod namin ni Lola para masuportahan ang pagkain naming lahat. Hintayin natin si Lola, baka may dala iyong pagkain. Sabi ko na lamang sa aking mga kapatid na bakas pa rin ang pag-aalala. Namumutlati ng hina na kasi ang 4 na bata. Sa isang araw kasi 2 beses lang sila kung kumain. Minsan naman na 1 beses na lang. At kung mamalasin ay bokya sa isang araw. Nang dumating si Lola ay nag-alala ito dahil hindi pa ito sumasahod. Kuripot din naman kasi si Doña Isabel. Hindi ito nagpapautang at hindi rin nagtataas ng sahod. Nataranta kaming lahat nang tumirik ang mata ni Nonoy. Bigla iyong namuti habang nakaawang ang bibig. Sandali, hintayin niyo ako dito. Uutang lang ako kay Doña Isabel. Magmamakaawa ako para ipahiramin niya ako. Tarantang saad ni Lola
at bumalik sa asyenda. Kalahating oras lang nang makaalis si Lola ay binawian na ng buhay si Nonoy. Iyak ako ng iyak noon. Wala kaming nagawa kundi takpan ng puting kumot si Nonoy. Hindi nakabalik kaagad si Lola. Magdama kaming naghintay sa kanya. Ngunit bumalik ito ay umaga na. Nagtaka ako nang dumating si Lola ay hindi ito nag-iisa. May mga kasama ito. Nang malaman nito ang nangyari kay Nonoy ay humahagulgol ito dahil hindi na nito naabutan pa si Nonoy. Hindi na namin pinalamayan pa si Nonoy. Inilibing din namin ng araw na iyon dahil ayon kay Lola ay aalis na kami sa lugar na iyon. Sa asyenda na tayo titira. Doon na tayo lilipat, sabi ni Lola sa amin. Nagulat ako. Ngunit masaya naman nang malaman ng mga kapatid ko. Hindi na kayo maghihirap kahit kailan, muling sabi ni Lola. Bakit kami lilipat sa asyenda? Sa isip-isip ko. Hindi ko mapigilan ang tanungin si Lola Estrella. Ngunit hindi niya sinagot ang mga tanong ko. Tanging nasabi lang niya ay para daw sa amin ang ginagawa niya. Hindi na ako nagtanong pa dahil kahit papano ay masaya naman ako kahit pa nawala si Nonoy. Ay naroon naman ang iba ko pang mga kapatid na nakangiti dahil hindi na sila muling magugutom pa. Nang dumating kami sa asyenda ni Doña Isabel, ay nakaabang ito sa labas at naghihintay sa amin. Nakita ko ang mga ngiti sa maiitim nitong mata. Nang sumapit ang gabi, natulog kami sa iisang silid. Maliban kay Lola Estrella na may ibang kwarto. Saktong 12:00 ng gabi nang makarinig ako ng malakas na hiyaw na para bang nasasaktan o nahihirapan. Lumabas ako ng silid habang tulog na tulog ang mga kapatid ko. Ang mga daing ay mula sa silid ni Doña Isabel. Baka inatake na naman ng sakit nito ang matandang Doña. Muli akong bumalik sa pagkakahiga hanggang sa muli akong nakatulog. Nagising ako sa ingay sa labas na parang may nagkakagulo doon. Si Doña Isabel, patay na. Iyon ang paulit-ulit kong naririnig mula sa labas. Agad akong tumayo at lumabas. Nagkakagulo ang mga tauhan ng asyenda. Kaya tinungo ko ang silid ni Doña Isabel. Hindi pa ako kumakatok nang bigla iyong bumukas. Nakita kong lumabas si Menda at si Lola Estrella naman ay nakaupo sa harap ng kama ni Doña Isabel. Nakapikit ang mga mata nito at mukhang wala nang ang buhay. Wala namang imik si Lola habang nakatunghay sa matandang Doña. Halatang puyat si Lola. Nang mailibing si Doña Isabel ay doon tuluyang nagbago ng takbo ang buhay namin. Dahil sa huling testamento ng namatay na Doña, ay isinasalin nito ang lahat ng ari-arian at kayamanan sa aking Lola Estrella. Maraming tumaas ang kilay at hindi makapaniwala at kontra sa pasyang iyon ng yumao. Ngunit wala naman silang nagawa. Ang akala ko nga ay tuluyan ng mananahimik ang mundo namin. Pero hindi pala. Dahil simula pa lang iyon ng isang matinding kalbaryo. Marami akong napapansing kakaiba sa lola ko simula nang mamatay ang amo namin. Naroong madalas wala sa sarili si Lola. Parang hindi na ito natutulog. Naisip ko na lang baka dahil sa pagod iyon at problema ng pagpapatakbo ng asyenda. Sa edad ni Lola na 59 ay masasabi kong napakalakas pa nito. Aurelia, kapag wala na ako sa mundong ito, tsaka mo ito basahin. Sabi ni Lola nang minsang nagkausap kami. Inabot nito sa akin ang isang brown envelope.
Mangako ka na hinding-hindi mo yan bubuksan hanggat buhay pa ako. Lola, bakit ganyan kayo magsalita? Mabubuhay pa po kayo ng matagal. Tugon ko sa kanya na tila naiiyak na. Matanda na kasi ako. Kaya po, hinahanda lang kita. Niyakap ko si Lola. Hindi ko alam pero naramdaman ko na parang may gustong ipahiwatig si Lola. Kinuha ko ang envelope at itinago iyon sa lagayan ko ng mga damit. Nang sumapit ang gabi, nakaramdam ako ng alinsangan. Kaya bahagya kong binuksan ang bintana para kahit papano ay pumasok ang hangin. Nang dumungaw ako sa baba, ay may nakita akong babae sa labas ng bahay kaya napaisip ako at tumingin sa orasan. Eksaktong 12:00 ng gabi ng oras na iyon. Sinundan ko ito ng tingin. Patungo ang babae sa labas ng asyenda. Nanlaki ang mga mata ko nang bigla itong huminto sa paglalakad at nangilabot ako sa aking nakita. Dahil kitang-kita ng dalawang mata ko ang pagbukadkad ng itim na pakpak niya, kasabay ng mabilis nitong paglipad patungo sa malayo. Umalon ang kaba sa dibdib ko dahil doon. Aswang ba yun? Ngunit sino? Lalo akong pinagpawisan dahil sa takot. Kaya isinara ko ang bintana at muling humiga. Kinabukasan, maganang kumakain ang mga kapatid ko. Lahat sila ay masayang masaya habang nilalantakan ang napakaraming pagkain sa pagkainan. Ako naman ay tahimik lang na kumakain. Hindi pa rin nawawala sa isip ko ang nakita ko kagabi. Habang si Lola Estrella naman ay hinihintay ang pagkain nito. Isa iyon sa mga ipinagtataka ko. Simula kasi nang mamatay si Doña Isabel ay palaging tahimik si Lola. At tulad ni Doña Isabel noon, may sarili din itong pagkain na si Lola Estrella lang ang dapat kumain. Napatingin ako sa pagkain na nilapag ng tagapagluto na si Minda. Pumasok sa isip ko na baka ito ang aswang. Malaking babae ito at bulag ang kaliwang mata dahil sa katarata. Kung susuriin ay nakakatakot iyong titignan. 3 ang tagapagluto sa asyenda. Ang 2 ay para sa mga tauhan at ang isa ay si Minda. Ang niluluto lamang nito ay para lamang kay Lola at sa amin. Napansin ko din na napapadalas ang pagkain ni Lola ng karne. Pero bakit ba ako makikialam? Mayaman na kami. Kaya kahit ano pang pagkain ang gustuhin ni Lola ay walang problema. Maya-maya ay humahangos na dumating si Pido, isa sa mga tauhan ng asyenda. Si Lorna, patay na. Saad nito. Natagpuan siya na wala ng buhay at lamang loob. Mukhang sumasalakay na naman ang aswang sa lugar natin. Wika ni Pido. Wala akong nakitang reaksyon mula sa lola ko. Sa halip ay kumuha ito ng 2 tig-100 at pinapabigay sa pamilya ni Lorna. Naging sunod-sunod ang patayan sa lugar namin. Kaya nagkaroon ako ng ideyang alamin kung sino ang babaeng madalas kong makitang lumalabas ng bahay sa 10 oras ng gabi. Nang gumabi ay matyaga akong naghintay at nagkubli sa malagong halaman. Nang sumapit ang 10:00 ay nakita kong lumabas ng bahay si Lola Estrella. Nagulat ako noon at halos pinigilan ko ang paghinga para hindi makalikha ng anumang ingay. Muli ay nakita kong huminto si Lola sa gate. Bigla itong tinubuan ng pakpak at lumipad sa himpapawid. Nagulat ako sa natuklasan ko. Ang buong akala ko ay si Minda ang aswang. Ngunit ang Lola Estrella ko pala. Paano naging aswang si Lola? Tanong ko sa sarili ko. Tumakbo ako papasok sa loob ng malaking bahay at pumasok sa kwarto namin ng mga kapatid ko.
Hindi ako magpaniwala sa nasaksihan ko. Kahit kurutin ko pa ang sarili ko, hindi ako nananaginip. Totoo lahat ng nakita ko. Hanggang sa nakatulugan ko na lang ang pag-iisip. Nagising akong kinabukasan dahil sa ingay sa labas. Nagkakagulo ang mga tao sa asyenda. May natagpuan na namang patay. Nang dumungaw ako sa bintana ay may mga pulis sa baba. Isa-isang kinakausap ng mga pulis ang mga tauhan ng asyenda. May nakapagsasabi na pumasok sa asyenda ang aswang kagabi. Ayon sa mga nakakita, isang may edad na babayang nakita nilang pumasok dito sa asyenda. Wika ng pulis habang nakatingin sa mga tao sa paligid. Nagkatingin na ng mga tao at wari iniisip din ng mga ito kung sino ang tinutukoy ng mga pulis. Agad akong kinabahan. Pumasok agad sa isip ko si Lola Estrella. Natatakot ako para kay Lola. Lumabas ako para makiisyoso. Nasa azotea si Lola at nakamasid lang sa mga tao sa labas. Nang walang makuhang impormasyon ang mga pulis ay umalis din ang mga ito. Apo Aurelia, idagdag mo ito doon sa pinapatago ko sa iyo. Saad ni Lola sa akin nang makita niya ako sa sala. Inabot nito ang isa sa malaking sobre. Kinuha ko naman iyon at hindi na nagabalang tignan kung ano ang laman niyon. Nilagay ko yun sa loob ng envelope na bigay ni Lola sa akin nung nakaraan. Nang muling sumapit ang gabi ay hindi ako nakatulog. Iniisip ko si Lola. Lumabas ako ng silid. Madilim na sa sala at tanging ilaw ng buwan ang tumatanglaw sa loob. May napansin akong tao sa azotea. Nakatingin ito sa liwanag ng buwan. Hindi ko maaninag kung sino ang naroon. Tumaas ang mga balahibo ko sa batok. Lalo na nang makita kong nahati ang katawan nito at lumipad ang kalahating katawan. Si Lola ba yun? Parang hindi. Pagkaramdam ko parang ibang tao iyon, hindi si Lola. Nung nakita ko kasi si Lola ay hindi nahahati ang katawan nito. Sa takot ko ay bumalik ako sa silid at sumilip ako sa bintana. At laking gulat ko dahil naroon ang gabi-gabi kong minamatsagan. Si Lola Estrella. Pero sinong babae sa azotea? Hindi ako nakatulog. Naisip kong bumalik na lang kami sa dati naming tirahan kaysa mamatay sa takot. Pero kakayanin ko bang makita na nagugutom ang mga kapatid ko? Parang hindi rin. Kaya gulong-gulo ako ng mga panahong iyon. Hanggang sa sumapit ang 5:00 ng umaga, nakarinig ako ng palahaw ng isang babae at sigawan ng mga tao. Pamilyar sa akin ang boses kaya dali-dali akong lumabas. Nakita ko ang duguan kong lola. Nakorner ito ng mga taong bayan at nagmamakaawa. Patayin! Patayin ang salot na matandang yan! Sigaw ng mga tao habang may bitbit na salo na nagsisilbing ilaw ng mga ito. Medyo magliliwanag na nun. Balak nilang sunugin si Lola. Nataranta ako. Gusto kong daluhan at tulungan si Lola pero hinawakan ako ng mahigpit ni Minda. Narinig ko ang pag-iyak ng mga kapatid ko na naroon din. Parang awan niyo na. Hindi ako ang pumapatay sa mga bata. Sigaw ng lola ko. Sunod-sunod ang pagtulo ng mga luha ko nang masaksihan ang tagpong iyon. Ang dugo ang katawan ng lola ko na tadtad ng mga taga sa katawan at ang luhaan niyang pagmamakaawa. Wala akong nagawa ng isa-isa nilang nilapitan si Lola at sinindihan. Marian akong napapikit. Hindi ko kayang tignan na natutupok ng apoy si Lola. Nakita ko ang pagtikwas ng sulok ng labi ni Minda at ang pagngisi nito na tila natutuwa sa nangyayari.
Napasalampak ako ng upo sa lupa. Natulala ako at pinapanood ang pag-alis ng mga tao. Nang lapitan ako ng mga kapatid ko. Ate, umalis na tayo dito. Wika nila. Hudyat iyon para magdesisyon na kaming iwan ang asyenda. Bahala na kung saan kami makarating. Agad kong niligpit ang mga gamit namin at naghanda ng umalis. Maya-maya ay may binigay sa akin ang kapatid kong si Gina. Tulad ng dati ay sobre ulit iyon. Bigay daw ni Lola Estrella kagabi. Mabilis kong pinahid ang mga luha ko at binuksan ang sobre. Ngayon ko lang naisip na buksan iyon. Laking gulat ko dahil pera iyon at malaking halaga. Ilang saglit pa ay may kumatok sa pinto. Pinapaalis na kami ni Minda sa asyenda. Nilagay ko sa bag ang pera at pinapahawakan iyon kay Gina. Dahil ako ang magdadala ng mabibigat naming dalahin. Paglabas namin ng sala ay nagkatinginan kaming magkapatid ng isa-isang binuksan ni Minda ang dala naming gamit. Dahil baka magdala daw kami ng mahalagang gamit ng asyenda. Nang wala itong makita doon maliban sa mga damit namin ay muli kaming nagkatinginan ng mga kapatid ko. Pinagtabuyan kami paalis ni Minda. Wala na daw kaming dahilan para manatili pa sa asyenda dahil patay na si Lola Estrella. Wala kaming imik na umalis. Nakita ko pa ang naabong katawan ni Lola. Muli na naman akong napaiyak dahil doon. Natigilan lang ako nang humangin at dumadampi ang lamig noon sa katawan at pisngi ko. Pagkaramdam ko may yumakap at humalik sa akin. Malayo ang nilakad namin. Halos 2 oras na pero hindi pa rin kami nakakarating sa bayan. Nang may naalala ako. Naalala ko yung perang bigay ni Lola kay Gina kagabi. Naalala kong hindi iyon nakita ni Minda. Kaya tinanong ko si Gina. Nagtatawanan pa ang mga itong itinaas ang damit. Nakita ko ang mga pera na nakasuksok sa gilid ng garter ng mga short nila. Tinago pala nila ang mga perang bigay ni Lola. Ate, narinig ko kasi na i-check daw ni Minda ang mga gamit natin bago tayo aalis kaya tinago na namin. Sabi ni Gina. Naalala ko yung envelope ni Lola. Hawak din iyon ni Gina na kinuha sa kanyang likuran. Pasensya ka na ate, pinakailaman ko. Pati ang perang nilalagay mo dyan na galing kay Lola. Sabi ulit ni Gina. Kinuha ko yun at binasa. Nakaupo kami sa lilim ng isang kahoy. Nakaramdam ako ng awa kay Lola Estrella nang mabasa ko ang sulat doon. At ganito iyon nakalahad. Mahal kong mga apo, marahil patay na ako habang binabasa niyo ang sulat kong ito. Patawarin niyo ako dahil hindi ko na kayang makita kayong nagugutom at nahihirapan dahil sa hirap ng dinadanas ninyo. Kaya nagdesisyon akong pumayag sa kagustuhan ni Doña Isabel na isalin sa akin ang pagkaaswang niya kapalit ng maayos niyong buhay. Ngunit nangangako akong hindi ako kakain ng tao, maliban lamang sa mga hayop. Mahal na mahal ko kayo mga apo ko. Huwag na huwag kayong magtitiwala sa kahit sino sa asyenda, lalong-lalo na si Minda. Dahil isa siyang manananggal na pumapatay at kumakain ng tao. Umalis na kayo, oras na babasa niyo to. Magpakalayo-layo kayo. Aurelia apo, huwag mong pababayaan ang mga kapatid mo. Ang perang iniwan ko sa inyo ay gamitin niyo upang maganda ang buhay niyo at magnegosyo ka. Nandito lang ako palagi sa tabi ninyo. Nagmamahal, Lola Estrella. Hagulgulan ng mga kapatid ko ang sunod kong narinig habang binabasa ko ang sulat. Awang-awa kami kay Lola. Ang kaawa-awa kong Lola ay napagbintangang pumapatay.
Bumalik sa alaala ko ang mga kulubot nito sa mukha na batak sa pagtatrabaho para sa aming magkakapatid simula pa noon. Muli akong tumayo at muli naming ipinagpatuloy ang paglalakad hanggang sa nakarating kami sa sakayan patungong bayan. At doon nagsimula na kaming magkakapatid ng panibagong buhay nang wala si Lola Estrella. Doon ay pinilit kong magtinda-tinda. Ginamit ko yan paunti-unti. Hanggang sa may nakilala akong isang binata na may pwesto sa palengke. Hanggang sa may nakilala akong binata na may pwesto sa palengke. At dito, natuto akong magnegosyo at magpaikot ng pera. Kaya unti-unti rin ay nagkaroon ako ng tindahan na medyo malaki-laki. Ganon din, habang lumalaki ang mga kapatid ko ay tinuturuan ko sila kung paano dumiskarte. Sa kasalukuyan ay may pamilya na ako, maging ang aking mga kapatid. Ginamit ko pang negosyo ang pera galing kay Lola. May apo na rin ako sa kasalukuyan, maayos at malakas. Sa ngayon po ang malakas naming negosyo ay isang tindahang malaki na groceryhan. Maayos at malakas din ang litsuna naming magkakapatid dito sa Cebu at hindi na iniisip ang bangungot ng nakaraan. Hanggang dito na lang po at salamat sa pakikinig. God bless po and more power sa inyong channel, sir. Muli po, ako po si Aurelia ng Kabisayaan. Maraming salamat po sa lahat ng hindi nakakalimot mag-subscribe sa ating channel. Pagpalain kayo palagi at iingatan ang inyong pamilya ng buong may kapal. Naging buhay na ni Nene ang maging isang pole dancer sa edad na 15 anyos. Simula noong ibenta siya ng sariling ama sa isang kabaret na pag-aari ng isang dayuhan. Nung una, sobra-sobrang pandidiri ni Nene sa kanyang sarili. Subalit sa huli ay natanggap na rin niyang iyon na ang bago niyang mundo, ang bago niyang buhay. Hindi niya siya probinsiyanang inosente dahil isa na siyang matawag na proste. Dahil ilan na ring mga lalaki ang napagserbisyuhan niya dahil sa pangarap na makaipon ng pera at makatakas sa impyernong buhay na meron siya. Pagdating ng araw ay tatanda rin siya. Kukulubot ang kanyang balat kaya wala nang magkaka-interes pa sa kanya. Kaya ginamit niya ang kanyang utak. Hanggat maaari ay pipilitin niyang magiging mabait sa mga customer para sa malaking tip. Hindi lang kasi pagiging pole dancer ang papel niya. Tumatanggap na rin siya ng makatable para mas doble ang kita. Mukhang mapapabilis ang pagyaman natin ito, Nene. Natatawang wika ng kanyang kasamang mas nauna sa kanya ng 3 taon. Ito naman ay ibinenta ng kapitbahay at walang alam ang mga magulang nito sa nangyari sa buhay nito. Mukha lang, walang kasiguruhan. Bakit? May umaman na ba sa ganito? Tanong niya sa kasamahang si Fe. Naku, meron, Nene. Ang isa kong kaibigan, natipuhan ng isang milyonaryong inchik. Naku, ang sarap na ng buhay ngayon. Maganda siguro, Fe. Ako na mukhang kinulang ng 10 beses ng paligo. Natawa na lamang si Fe sa kanyang biro. Pero pilit nitong ginigiit na maganda siya. Edad 15 pa nga lang siya ngunit mukha na siyang totoong dalaga dahil sa tangkad niya. Paniguradong pag-apak niya ng 18 ay pang Miss Universe na ang hubog ng kanyang katawan at ang tangkad na meron siya. Balingkinitan siya at biniyayaan ng matatayog na bundok kaya perpektong-perpekto ang buong hubog ng katawan niya. Hindi inasahan ni Nene na isang dayuhan ang maitable niya sa gabing iyon, na hindi siya tinatantanan at araw-araw nang naging reserba siya para rito. Gaano makayaman ang taong ito at araw-araw akong gustong makatable. May malaking patip pa.
at mamahaling alak ang ino-order? Takang tanong niya sa sarili. Isang gabing magpapahinga na siya sa kanyang unit. Hanggang sa nauwi sa panliligaw iyon. Mabait naman si Eric, kaya lang ay nahihiwagaan siya sa binata. Pagkaramdam niya ay masyadong misteryoso ang pagkatao nito. Ang pagkakaalam nito ay 18 na siya. Ang hindi nito alam ay magdi-16 pa lang siya sa susunod na buwan. Hindi siya tinigilan ni Eric. Nangako ito na kaya nitong ibigay ang lahat ng mga luho niya. Sakaling maging may bahay na siya nito. Pero bakit ako pa, Eric? Maraming matinong babae sa labas, may pinag-aralan, professional at maganda. Pero bakit ako? Tanong niya sa binata. Hindi ko rin alam kung bakit. Hindi ko maintindihan kung bakit sa dami ng babaeng pwedeng maging asawa ko. Makasosyo ko sa trabaho at kung sinong profesional pa na nagpapapansin sa labas. Bakit ikaw pa talaga? Basta hindi ko rin alam. Paliwanag nito. Tahimik siya at hindi na naimik pa. Kitang-kita niya sa mga mata ng binata ang pagsusumamo, ang pagkakalito. Maging siya ay naguguluhan na rin. Mahal na rin yata niyang binata. Pero kahit bata pa siya ay laging abanse ang kanyang utak. Kaya pinili pa rin niyang pag-isipan ang bagay na iyon. Ayaw niya ng agarang desisyon, lalo na at sabi ng lola niya noon, kapag kasal na ay nakatali na siya dito at hindi na siya makakawala pa. Kaya kailangan mo na niyang kilalanin pa ng matagal si Eric. Eric, pwede bang magsama na muna tayo? Tsaka na lang ang kasal? Hiling niya dito. Bakit? Hindi ka pa ba sigurado sa akin? Kasi Eric, baka biglang isang araw ay bigla ka na lang magising at napagtanto mong wala pala akong silbi sa buhay mo. Tumawa ito at niyakap siya. Sabay bulong na hindi na siya teenager para pabago-bago ang nararamdaman. Ikaw siguro, nene. Posible pang magbago ang isip at puso mo dahil kay bata mo pa. Pero ako, handa akong makipagpatayan. Huwag ka lang maagaw sa akin ng iba. Seryosong wika nito. Sa ilang araw na pamimilit nito na magpakasal siya ay napilitan siyang sabihin dito na menor de edad pa siya. Papayag siya na maibahay pero hindi mo nakasal at naisewalat na rin niya ang tunay niyang edad dito. Child abuse pala ako, pero talagang mahal kita. Ayaw kong mawala ka sa akin kaya bahala na. Hindi naman basihan ang edad kapag totoong nagmamahalan, hindi ba? Tanong pa nito. Tumango na rin siya. Totoo naman ang sinabi nito. Sobrang saya ni Eric na ang maibahay na siya nito. Mas lalo na rin si Nene dahil nasa isang malaking bahay na siya na noon ay hindi pa niya naranasang tirahan. Kahit banyo sa kwarto nito ay mas malaki pa yata sa bahay nila noon sa probinsya na may 4 na haliging kawayan. Pagkaramdam niya ay may kasiguruhan na ang kanyang buhay dahil mayaman ang lalaking iniibig siya sa kabila ng kanyang pagiging mababang uri ng babae. Maayos na ang kanilang pagsasama sa pagdaan ng maraming araw, linggo, buwan at hanggang umabot na sila ng 1 taon. Wala ngang dapat alalahanin si Nene dahil lahat ng gusto niya ay binibigay ni Eric at sobra-sobra pa. Handa na rin si Nene na magpatali sa lalaking nagbibigay ng lahat ng pangangailangan niya sa buhay. Kaligayahan, material na bagay at lahat. Handa siyang magpapakasal kay Eric pagsapit ng kanyang tamang edad. Hindi inasahan ni Nene na isang dagok sa kanilang relasyon ang mangyayari. Bigla na lang sumipot sa buhay nila ang dating asawa ni Eric na si Hana. Hindi nito sinabi na may naging asawa pala ito noon. Ngunit divorce naman na sila.
Ngunit ganon pa man ay epektado pa rin siya, lalo na at may 5 taong anak ang mga ito. Sa bata pa lang ay talo na siya. Daddy, dito kami titira ni Mami na. Hiling ng bata. Hindi pwede anak. Sa kondo ko na lang kayo. Tanggi ni Eric dito. Hindi, ayoko. Kung hindi mo kami patitirahin dito, hindi na kami babalik pa at magpapagita sa'yo. Walang magawa si Eric dahil mukhang na-briefing na ng ina ang bata. Iyon ang simula ng pagkakaroon ng lamat sa pagitan nila ni Eric at Nene. Hati na kasi ang atensyon ni Eric at hindi siya sanay, kaya madalas siyang nagsiselos. Idagdag pa na masama ang tingin ng dating asawa ni Eric sa kanya dahil nalaman nitong dati siyang pole dancer ng cabaret at tinitable ng iba't ibang lalaki. Ang laking gago ni Eric. Galit na galit siya sa akin noong nanlalaki ako. Itong pinagpalit niya sa akin. Dose-dosenang lalaki na ang nakatikim. Pang-iinsulto nito sa kanya. Hindi mo alam ang kwento sa likod ng pagiging pole dancer ko. At kung bakit nag-aalok ako ng kaligayahan sa mga lalaki. Sagot niya. Ah, talaga? Huwag mo akong bigyan ng dahilan at kwento. Ang malinaw dito ay isa kang Magdalena na mababa ang lipad. Nasaktan siya ng sobra ngunit hindi siya nagpatinag. Siguro mahal mo pa siya, kaya ganyan ka. Hindi mo pa rin tanggap kahit matagal na kayong hiwalay. Kaya nagpapapansin ka na namang muli kay Eric. Paano kung sasabihin kong mahal ko nga siya? At kami naman talaga ang bagay. Dahil pareho kaming mayaman, ikaw. Isa kang basura na pinulot sa putik at pinaliguan. Hindi pinatulan ni Nene ang sinabi nito. Hindi rin naman sa putikan siya pinulot. Hindi na yata mababago pa iyon. Siguro nga. Hindi pa matanggap ng babayang nangyayaring hiwalayan nila ni Eric. At pareho naman silang walang habol dito. Hindi rin naman siya kasal kay Eric at naiinis siya kung bakit ang tagal niyang umabot sa tamang edad. Pero malapit na iyon dahil 3 araw na lang ay magde-18 na siya. Kaya hiling niya na sana papakasalan na siya ni Eric. Sa pagdaan ng mga araw ay mas lalo namang naging mapang-asar ang dating asawa ni Eric kaya pareho silang irritable sa isa't isa. Kung ako sa iyo babae, lumayas ka na dito dahil pagdating ng araw, maiitsapwera ka lang. Dahil may anak kami ni Eric. Kaya hindi malayong isang araw ay magkabalikan pa kami dahil sa aming anak. Kuha mo ba? Nakangising wika nito na tila ba may pangungot siya. Walang hiya ka talagang babae ka. Gagamitin mo pa ang bata. Galit na asik niya rito. Humalakhak lang ito. Tinignan siya mula ulo hanggang paa. Malas mo lang dahil may alas ako. Wika pa nito. Walang iya ka. Pagbabayaran mo lahat ng pambubuisit mo sa pagkatao ko. Sambit ni Nene. Habang galit na nakatitig sa dating asawa ng nobyo. Hindi ito tumitigil sa pang-aasar. Ilang araw na rin siyang tila isang bulkan na nagpipigil na huwag pumutok. Hanggang sa umabot ang isang araw. Tibo pa naman niya sa araw na iyon. Hindi iyon alam ni Eric dahil hindi niya sinabi pa dito. Ayaw na niyang idadaos pa iyon at baka mauwi lang din sa gulo. Gabi na nang magising siya na wala si Eric sa kanyang tabi. Nakatulog na pala siya sa paghihintay. Kahit happy birthday ay wala siyang may narinig mula rito. Masama ang kanyang pagkaramdam at tuyot ang kanyang lalamunan dahil sa sobrang pagkauhaw. Kaya lumabas siya ng kwarto nang may marinig siyang kung anong ungol. Nakaawang ang pinto kaya minaingat niya itong itulak.
Ganoon na lang ang gulat niya nang makita si Eric at ang dati nitong asawa na si Hana. Hayop ka, Eric. Nagtiwala ako sa'yo. Bulyaw niya sa kasintahan nang makitang nasa ibabaw ito ng babae. Biglang nag-iba ang kanyang pakiramdam sa sarili. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Kaya sobra mga itong natakot sa kanya. Napahikbi na ng iyak si Hana sa takot nang makita ang kanyang anyo. Hindi nito inasahan ang ganoong katauhan mayroon siya. Maging siya man ay nagulat din. Hindi niya inasahan na iyon ang magiging katauhan niya sa araw ng kanyang diba. Mahal, itong babaeng ito ang malandi. Lasing ako. At bigla na lang niya akong inabangan sa labas ng pinto. Akala ko ikaw iyon. Mabilis na depensa ni Eric. Bakit hindi mo nalang aminin na mahal mo pa rin ako? Para lalayas na yung halimo na yan, Eric. Makikinig naman siya sa'yo, hindi ba? Sambit ni Hana. Sa galit niya ay biglang dinaganan niya ito. Wala itong nagawa. At walang kalaban-laban sa kanya. Puno na ng galit ang kanyang pagkatao. Nay, mahal, wag. Saway pa ni Eric, ngunit hindi siya nakinig. Buong lakas niyang tinusok ng mahabang kuko ang dibdib ni Hana. Napadilat ang mga mata nito. Kapos na rin ang hininga nito para sumigaw ng malakas. Yan ang bagay sa mga traidor at maldita. Sambit niya. Nilingon niya si Eric at tinitigan ng matagal. Kita sa mukha nito ang gulat at takot, pati kaba. Mahal, takot ka ba sa akin? Wala akong masamang gagawin sa iyo. Hindi ko rin alam kung bakit bigla na lang akong naging halimaw. Ngayon ko lang alam na isa akong aswang. Paliwanag niya rito. Patawad, mahal ko. Hindi na nga ako matinong babae. Hindi pa ako ordinaryong tao. Isa akong nilalang ng dilim. Isa akong aswang. Lahat na lang yata ng negatibong bagay ay nasa sa akin na. Lahat ng kamalasan sa buhay, sinalaw ko na. Wika niya. Walang imik si Eric, kaya hindi niya alam kung kaya bang tanggapin nito ang kanyang katauhan bilang aswang. Marahil ay natatakot ito sa kanya. Sino nga ba ang hindi matatakot at madismaya? Tinanggap na nga siya nito sa kabila ng pagiging mababa at mahirap. Ngayon ay malalaman na naman nito na isa siyang aswang. Hindi kita pipiliting tanggapin ako, Eric. Kapag handa ka na, sabihan mo lang ako. O kung gusto mo nang lisanin ko na ang bahay mo dahil hindi mo ako tanggap, o di kaya ay ipakulong mo ako dahil napatay ko ang dati mong asawa. Lahat ng parusa handa kong tanggapin, Eric. Patawarin mo lang ako. Kaya ako nagawa na patayin si Hana dahil sa sobrang mahal kita. Hindi ko kayang makita ka sa ibabaw ng ibang babae. Mapapatay ko sila. Aswang man ako o hindi. Wika niya sabay talikod. Ihintayin niya ang araw na kaya na siya nitong kausapin o di kaya ay hahatulan. Nakapatay siya kaya dapat lamang niya iyong pagbayaran. Ngunit nabalitaan na lang niya na ang anak nito ay ipinadala na sa pamilya ni Hana. At ang kasong pagpatay ay ipinaako sa tigre nitong alaga. Pinalabas ni Eric na nakawala ang alaga nitong tigre. Kaya malaya na siya sa kaso. Nilinis ni Eric ang kanyang pangalan kaya sobrang tuwa niya. Inabangan niya ang pagdating nito sa hapong iyon. Patakbo siyang lumapit sa nobyo. Ilang araw na rin itong halos hating gabi na kung umuwi at sa guest room dumediretso. Kaya nangungulila na siya ng sobra sa nobyo niya. Ngunit kinabig siya nito at sinabing may kukunin at nagmamadali. Babalik lang ito matapos asikasuhin ang isang bagay. Napagtanto ni Nene na wala na itong pag-ibig sa kanya. Dahil sa pagiging aswang niya ay biglang nawala ang pagkahumaling nito sa kanya.
Ramdam niyang pandidiri nito, kaya wala na siyang ibang desisyon, kundi ang iwanan na ito. Lisanin na ang pamamahay nito, dahil isa na lang siyang ipis sa mga mata ni Eric. Nagpakalayo-layo siya at narating ang isang isla, tahimik at hindi matao. Iyon ang gusto niyang lugar, iyon din ang nararapat sa katulad niyang isang halimaw. Paminsan-minsan siyang nangungulila sa nobyo, ngunit hanggang alaala na lang iyon na minsan siyang nabuhay na parang prinsesa. Subalit dahil sa masaklap na katauhan niya, ay nawala ang buhay na iyon sa kanya. Ngunit wala rin naman siyang magawa. Ganito ang katauhan niya, kaya tatanggapin niya iyon ng buo. Kung mamumuhay man siyang mag-isa hanggang sa pagtanda, may isang magandang alaala pa namang nakapagkit sa puso at isipan niya. Iyon ay ang minsang pag-ibig ni Eric sa kanya na ngayon ay sa panaginip niyo lang, sa panaginip na lamang niya. At hanggang dito na lang po ang kwento kasi magtimpla na tayo ng kape. Wakas.